Hello mga kaibigan! Welcome sa Insight Fusion. I-share ko sa inyo ngayon ang isang makapangyarihang paraan para mapabuti ang ating kalusugan, ang fasting. Alam nyo ba na natural sa katawan ng tao ang mag-fasting? Tuwing natutulog tayo, isa na itong uri ng pagfa-fasting dahil hindi tayo kumakain, kaya paggising natin sa umaga at kakain na tayo, ang tawag doon ay breakfast. Literal natin itong binibreak ang fasting na nagsimula habang tayo'y natutulog. Pero alam mo ba? May mga paraan ng fasting na ginagawa ng maraming tao ngayon, hindi lang para sa pagpapapayat, pero para rin sa mas malusog na katawan, mas malinaw na pag-iisip, at mas maayos na metabolism. Alam nyo din ba, isa sa mga maaaring dahilan kung bakit mas mababa ang cancer rate sa Middle East ay dahil sa fasting culture sa lugar na ito, particular sa mga bansang may malaking Muslim population. Dahil sa relihiyon at tradisyon, madalas silang mag-fast, gaya ng sa Ramadan fasting na ayon sa mga pag-aaral ay maaring may protective effects laban sa cancer. Ang fasting ay may kakayahang mag-promote ng cellular repair at magpababa ng insulin resistance na parehong mahalaga sa cancer prevention. Narito ang tatlong karaniwang uri ng fasting. Una, OMAD, 1 meal a day. Ito ang fasting kung saan isang beses ka lang kakain sa buong araw. Karaniwan may 1 hanggang 2 oras lang na eating window at fasting sa natitirang 22 hanggang 23 hours. Ginagawa ito para sa fat burning, insulin control, at mental clarity. Pero tandaan, hindi ito bagay sa lahat, lalo na kung may health condition ka o sobrang active ka physically. Dapat gawin ito ng may sapat na knowledge at gabay ng isang health professional or isang licensed fitness coach. Pangalawa, TMAD, 2 meals a day. Mas flexible ito dahil 2 beses lang kakain ng full meals sa isang araw, kadalasan lunch at dinner. Perfect ito para sa mga gusto ng fasting benefits pero ayaw ng sobrang strict schedule. Pangatlo, circadian fasting. Ito ay fasting na naka-base sa natural body clock. Kumakain ka lang sa oras ng araw, sunrise hanggang sundown, at tumitigil sa pagkain kapag gumagabi na. Sa gabi kasi, bumabagal ang digestion, tumataas ang insulin resistance, at hindi na optimal ang metabolism, kaya mas mabisa at ligtas kung araw lang ang pagkain. Fasting schedules ng circadian fasting, 12-12. Eating window ng 12 hours, fasting ng 12 hours. Halimbawa, 8 a.m., 8 p.m. Magandang start para sa beginners. 14-10. Eating window ng 10 hours, fasting ng 14 hours. Halimbawa, 9 a.m., 7 p.m. 16.8. Eating window ng 8 hours, fasting ng 16 hours. Halimbawa, 12 8 p.m. o 10 a.m., 6 p.m. Mas popular ito. 18.6. Eating window ng 6 hours, fasting ng 18 hours. Halimbawa, 12 is 6 p.m. 24. Eating window ng 4 hours, fasting ng 20 hours. Halimbawa, 2 p.m. to 6 p.m. Kung beginner, magandang mag-start sa 12. Kapag nasanay ka, pwede mong bawasan ang eating window para mas malaking fasting benefits o kung saan ka mas komportable. Narito ang ilan sa fasting benefits. 1. Fat burning at pagbawas ng timbang. 2. Pagpapababa ng blood sugar at insulin levels. 3. Mental clarity. 4. Cellular repair o autophagy. 5. Mas mababa ang inflammation sa katawan. 6. Mas maayos na digestion. 7. Improved insulin sensitivity. Paano ba mag-start ng fasting? Pwede ka mag-start sa 12 fasting at always keep yourself hydrated. Uminom ng tubig, minsan black coffee o herbal tea. Iwasan ang processed food sa eating window at dapat gradual lang ang transition. Hayaang unti-unting mag-adapt ang iyong katawan. Ang fasting ay hindi simpleng diet. Isa itong natural na paraan para i-reset ang katawan, linisin ang sistema, at paigtingin ang kalusugan. Siguraduhin lang iayon mo sa lifestyle mo at pakinggan ang katawan mo. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share para mas marami pa tayong matulungan na maging healthy. At syempre, i-comment ninyo ang inyong mga thoughts, experience sa fasting, o mga tanong. Stay healthy and see you sa next video.